So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan no, nagbumukhang tanga na po talaga itong mga Duterte supporter, itong mga DDS o kaya DBS. Duterte Basta supporter, Duterte Balahura supporter, Duterte Bobo supporter. Kasi mga ka-Streetwise nung isang araw, meron pong General Assembly itong PDP laban, yung partido po ni Duterte na ninakaw niya nga po kay Coco Pimentel. So dito po sinabi ni Digong, si Digong mismo may sabi nito na wala daw po siyang problema kay Presidente Bongbong Marcos. Maganda daw po yung pagpapatakbo daw po ni Presidente Bongbong Marcos, okay daw po sa kanya, wala daw po siyang problema kay PBBM. Di ba? Sabi ko sa inyo kung ganitong klaseng tao yung susuportahan ko, hindi nagmumukha na akong tanga. So ayan din po ang tingin ko sa mga DDS. Yung sinusuportahan ninyong tao na si Digong, paiba-iba yung sinasabi. So tingnan ninyo nagmumukha kayong tanga dito. Mukhang tanga to the highest level po ito. Ewan ko ba? So para mas maganda mga ka-Streetwise, no? Basahin na lang po natin yung report ng ABS-CBN. Ito balita to kahapon so sabi dito, wala namang abuso. Duterte tells PDP he has no problem with Marcos Jr. O di ba? Alam ko magre-react kayo dito pero sige basahin muna natin yung sinasabi ni Digong bago natin reaksyonan, no? So sabi dito, okay, former President Rodrigo Duterte who has accused President Ferdinand Marcos of doing drugs and his administration of abuse of power said Friday that he has nothing to say against the president governance at this point. So wala daw po siyang masasabing negatibo sa pamumuno po ni Presidente Bongbong Marcos. Diyos ko talaga, Digong. In a speech during the National Assembly of Minority Party, Partido Demokratiko Pilipino in Davao City, so sa Davao pala ito, no? Duterte said that he would be the first to criticize any wrongdoings in the administration. So ngayon mga kababayan, so putulin muna natin dito. So sabi kasi ng mga Duterte Bobo supporter, 'di ba? Na ang palusot nila dito, wala psycho war. Psywar yung ginagawa ni Duterte. 'Di ba? Si Duterte ay magaling sa psywar. Si Duterte ay grand chess master ng politika. Hindi ganoon 'yon. Pinagmumukha lang kayong tanga ni Duterte. Ang problema kasi dito sa mga Duterte supporter, on denial po kayo na sinto-sinto at meron pong senyales ng bipolar disorder po si Duterte. With due respect sa mga taong merong bipolar, no, hindi naman sa panlalait, pero alam naman po natin na yung isa po sa mga sintomas po ng bipolar disorder, meron pong mood swings. Paiba-iba po yung mood. Ito yung sinasabi ko Kunwari ako, DDS ako. Kunwari lang, buti na nga lang hindi ako naging DDS. Kunwari tanga ako at naging DDS ako. Kung ganitong klaseng tao ang susuportahan ko, nagmumukha na po akong tanga. Diba? Sasabihin mo na adik yung presidente nung una, sasabihin mo na ang daming mali sa presidente, tapos ngayon bila mong babawiin na, hindi, wala. Okay kami ng presidente. Magandang ginagawa ng presidente. Bobo, diba? So ang point dito mga kababayan, nakailang maisog rally na po ba sila? Diba from January, diba? Medyo tanda ko pa sa Davao City, sa Cebu City, tapos umakyat sila ng Leyte, hindi sila tinanggap, umakyat sila ng Bulacan, tapos meron silang Liwasang Bonifacio, meron silang Bacolod, diba? Meron silang Pampanga, tapos meron pa silang maisog rally kahapon, na hindi naman talaga maisog rally yun, sinasakyan lang po nila yung September 21 movement. Mamaya babalikan natin yung point na yan, no? So, continue muna natin itong pagmumukhang tanga po ni Duterte sa mga supporter niya. Actually, mga kababayan, ang nangyayari dito, ang nagmumukhang tanga lang talaga dito, yung mga supporter po ni Digong. Tingnan ninyo, merong statement si Duterte na ganito, hindi nyo man lang i-content, hindi nyo man lang gawa ng content, hindi nyo man lang gawa ng reaction. At kung meron mang gagawa ng reaction dito, malamang ang sasabihin lang naman nila dyan, hindi yan, sahiwar lang yan. Di ba? Hindi nyo lang makuha, binobola lang ni Duterte si Presidente Bongbong Marcos. Ang point dito, nagmumukha kayong tanga. Kayo mismo, hirap na hirap nang ipagtanggol yung presidente ninyong psychopath. Sabi pa dito, continue pa natin sabi dito, wala namang abuso si Marcos na for as long as he maintains yung anong ugali, ganong ugali,
Ganong ugali niya, okay lang. I think that I can live with him. I can bend with him, but wag lang yung kagaya noon na may mga abuso, then there is favoritism lalo na sa military, he said. O di ba? So sino ba yung merong favoritism? Sino ba yung merong pang-aabuso sa military? Di ba si Duterte yun? Gago rin to no? So sabi pa dito, continue pa natin sa baba. For as long as government is running in a regular way, wala naman tayong problema, he added. Oh. Tandaan nyo mga kababayan hindi lang po mga Duterte supporter po ang binubullshit ni Digong dito. Pati po yung buong PDP laban. General Assembly po ito ng PDP laban. At ito pong statement niya na po na to ay kaharap mismo yung mga miyembro po ng PDP laban. Ewan ko lang, ano ba to? Ibig sabihin ba nito? Ano na? Suko na ba kayo? Suko na ba yung presidente ngayon? Suko na ba yung mga DDS ngayon para pabagsakan ng presidente? Continue pa natin sabihin pa natin. Continue pa natin. Sabi pa dito. Speaking in front of over 1,000 member pa pala to, no, of PDP, of which he is the chairman. Duterte said he has not reached a point that he would speak out against Marcos. Nasabi niya na. Ako, I don't have any qualms against Marcos. Serious in that. For me to speak out and say, Mr. President, I do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it kasi hindi na maganda sa bayan. Hindi daw po umabot sa punto na sinabi niya raw po ito. Gago talaga, no? So ngayon mga kababayan, no, ito alam kong alam niyo na itong topic po na to. Pero ito lang, siguro mga 2 minutes video lang po ito, no? Nakuha ko to sa News 5 Ito balita ito nung February ata. Sige, continue natin. Dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Bukod sa paulit-ulit na tinawag na adik, may hamon pa si Digong kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Buong araw na nahimik si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon matapos ang banatan nilang dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero pagsapit ng gabi, dito na siya nagpakawala ng panibagong tirada. Sa kanyang press conference sa Davao City, nanindigan si Duterte na kabilang sa drug watch list ang Pangulo. Sabay banat sa PIDEA na tila raw kinampihan ng Pangulo. Ang PIDEA, wala raw record. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narko. Kaya naman giit ni Duterte, siya na mismo ang maglalabas ng listahan kapag nakakuha siya ng kopya. Kung presidente maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Di rin na kahapon. Matapos tuloy natin yan. So ngayon mga kababayan, tingnan ninyo iba yung sinasabi ni Duterte, pa-iba-iba po siya na sinasabi. At alam naman po natin na ganyan po talaga ugali niya. So medyo katangahan na lang po talaga ang magpatuloy po na suportahan po ang ganitong klaseng tao. Di ba sabi ko nga, di ba? Para ipagpatuloy na suportahan si Duterte, kailangan mong tanggalin yung common sense, kailangan mong tanggalin yung critical thinking, kailangan mong magpakatanga. So ngayon mga ka-streetways, no, sinabi ni Duterte yan ng isang araw pa, September 20 ata. Pero kahapon, meron silang bagong pauso kahapon ito. Luksang Bayan, September 21, Martial Law Never Again, Days of Agony and Dictatorship. So ayan po ay maisog rally. So yun mga ka-streetwise, no, sabi ni Duterte, okay daw po sa kanya si PBBM, pero tuloy-tuloy pa rin po yung maisog rally. At alam nyo kung ano nakakatawa dito mga kababayan, di ba? Mas lalong nagbumukang tanga po dito yung mga isog rally kasi sumabay po sila sa rally ng mga dilawan at saka ng mga komunista. Pakita ko sa inyo to tingnan nyo pakita ko. So yan so ito nangyari ito kahapon, September 21. So yan September 21 to mga kababayan kahapon. So kung makita natin kalakihan natin So September 21 mga ka-streetwise, no. May rally po talaga na nangyayari taon-taon tuwing September 21. At ayan po yung mga sinasabi nilang biktima daw sila ng martial law. Ayan protesters take streets in Manila on September 21 to mark the 52nd anniversary of declaration of martial law in the Philippines. Di ba?
So ngayon, alam niyo kung anong nakakatawa dito? Ito po ay rally po ng mga dilawan. Ito po ay rally po ng mga komunista. Allegedly mga komunista. Well, mga komunista naman talaga po yan. So akala ko ba itong mga DDS is galit sa mga komunista? Akala ko ba itong mga DDS ay ayaw sa mga dilawan? So ang point natin dito, bakit sila sumama, bakit sila nakihalubilo dito po sa rally ng mga dilawan tsaka ng mga komunista? Ganyan na po talaga sila kadesperado. Ang daming araw na pwedeng kayong gumawa ng rally, yung maisog rally po na yan, eh tinaon nyo po talaga sa September 21 kung saan din po taon-taon na nagrarally yung mga sinasabing martial law victim daw. Kung makita natin dito, tingnan nyo balikan natin yun Oh. Nationwide pa yan Oh. Maisog Pilipinas, Manila, Cebu, Davao. So nakihalubilo kayo dyan para kunwari madami kayo. Oh. Tapos ngayon sasabihin ni ewan ko lang, di ko talaga makuha, no? Medyo masakit na po talaga sa ulo tong pinaggagawa ng mga Duterte Bobo supporter, no? Ewan ko ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po dyan sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa paiba-iba po na sinasabi po ni Presidente sa paiba-iba pong statement ngayon ni Digong. Kayo ba naniniwala ba kayo na sinto-sinto ito si Duterte? At kung kayo DDS, no? Hindi. At dyan sa mga DDS na patuloy po na sumusuporta kay Duterte, naniniwala ba kayo na nabumuka na talaga silang tanga? Di ba nakailang beses na to Hindi lang ito yung first time Nakailang beses na pong ginawa ni Duterte yan No. So yun mga ka-streetways, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replays, pwede naman kayo mag-subscribe, pa-share, at kung di naman, at syempre dyan po sa Team Replays, pwede naman kayong mag-subscribe, pa-like, at kung di naman po kalabisan, ay pwede nyo naman pong i-share tong video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you po.